Tutorial tayo sa paggawa ng ganitong fillers. Ito yung mga fillers na madalas kong gamit sa mga bouquet ko. Kasi parang ang nakakasyala lang siyang tignan kapag nasa paligid na siya ng main flower nyo. White ang gagawin ko ngayon kasi marami na akong stock ng willow green at saka red. So para sa isang daisy, kumuha lang kayo ng isang fuzzy wire. And then, mag-fold kayo ng maliit doon sa dulo kasi magagamit nyo yan mamaya sa paglalak kapag natapos nyo na yung petals. Tapos, paluktutin nyo ng ganyan lang kaliit. Huwag masyadong maliit at huwag din masyadong malaki. Kasi pagka maliit, hindi nyo na siya maipo-fold na magiging flower mamaya. Mahihirapan na kayo doon sa paglock. Kapag masyado namang malaki, baka hindi na magkasya yung isang fuzzy wire para mabuo nyo yung 6 na petals. Mas magandang maging 6 na petals siya guys kasi mas cute siyang tignan. Pero nasa inyo pa rin naman kung gusto niyo ng 5 lang ganun kasi may mga gumagawa ng 5 lang talaga na petal. Pero for me mas cute yung 6 na petal. So ayan na nga guys, medyo may halong kwento yung pag-tutorial ko habang ginagawa iyan. Ang hirap para sa akin nung umpisa tong ganito na daisy kasi nung una din gumagamit din ako ng ballpen, doon ko iniikot-ikot yan, mga ganyan, para lang magawa ko yung ganyan na daisy. Pero walang natitira na stem doon sa likod niya kung saan ko inalalagay sa stick. Kaya nahihirapan ako minsan na ilagay sa stick. So ayun na nga, kapag natapos na yung 6 na petal, pwede nyo na siyang ilak doon sa likod. Sana nasundan nyo yung paggawa ko, wala na explanation, nagkwento na lang ako. Kapag natapos na, ayusin nyo na lang yung mga petals niya and then i-fold nyo pataas. Ganyan. Tapos, pagkatapos niyan ay ibalik nyo naman, pero hindi yung buo ang ibabalik nyo ng ipo-fold, yung kalahati niya lang. Ganyan, para lang magkaroon siya ng petal. Gets nyo naman siguro. Tiyan. Ayan. Gumamit na ako ng tweezers kasi medyo masakit na yung daliri ko dyan. So, yan. Tapos, kung hindi kayo satisfied doon sa pagkakabuo niya, ayusin nyo na lang. Ganyan. Tapos, ayan, tapos na siya. Para naman sa stem niya guys, mas maganda nagupitan niyo muna bago niyo sunugin para hindi pangit tignan. Kasi minsan kapag hindi nagupitan, nagiging itim yung magiging stem niya. O kaya nagkakaroon ng sunog-sunog na itsura. Ayan, so pagkatapos gupitan, magiging ganyan na, tsaka niyo na lang siya susunugan para matanggal yung mga excess na natira doon sa paggugupit niyo. At saka mas maganda siyang tignan kasi hindi niyo na yan lalagyan ng fuzzy wire or ng floral tape later. So ayan, natapos na yung ating daisy. Ayan, may nagawa na ako dito na iba, magiging tatlo yung ilalagay ko doon sa isang stick. Depende sa inyo kung ano yung ilalagay, kung ilan yung ilalagay nyo, kung tatlo o dalawa, pwede namang dalawa. So para naman sa panggitna niya, depende rin sa inyo kung may beads kayo o wala. Since sa akin gusto kong lagyan ng fuzzy wire yung ilalagay ko. So kumuha lang kayo ng isang fuzzy wire, hatiin nyo sa tatlo, so parang 1/3 ang isa. Yun yung ibibilog natin na ilalagay doon sa gitna. Parang ganito lang siya guys. Pwede namang ibaluktot nyo ng walang tweezer, kaya naman yan. Kung hindi masakit yung daliri ko, yun yung ginagawa ko. Pero since masakit na nga yung daliri ko sa time na yan, kaya gumamit na ako ng tweezer. Ayan. Tapos, kapag nabilog nyo na, pwede na siyang idikit sa inyong daisy. So, since hindi pa mainit yung aking glugan, ganyan na lang muna. Para naman sa kanyang dahon, kumuha ka ng isang green or depende sa inyo kung yung army green o yung light army green. May mga iba na hindi na sila naglalagay ng dahon, sabi ko nga kanina, ganun na lang, daisy na lang na tatlo. Pero para sa akin, mas gusto ko yun para minsan na hindi na ako gagawa ng ganyan na separate na i-filler ko. So ayan, sunugin nyo lang yung dulo niya bago natin siya ilagay doon sa stick. Para naman sa paglalagay ng sa stick, alam nyo na yan, ganyan, gumala ako ng floral tape, tapos maliit lang na stick kasi ginagamit ko lang naman siya sa maliit na bouquet. Ganyan. Sundan nyo na lang po yung ginagawa ko. Pagkatapos nyo ang ilagay, kumuha lang kayo ng glue stick. Yun na yung gagamitin yung pagpaikutan doon sa kanyang mga dahon para magkaroon siya ng spiral. Yung iba pwede na yung ganyan. Hindi na nila binabaluktot yung dahon-dahon niya. Diretso na lang. Pero sa akin kasi parang mas cute lang siyang tignan. So yun nga, kahit dalawang daisy yung gagamitin nyo, tatlo pa rin yung ilalagay yung dahon niya para mas maganda siyang tignan. Tapos ayusin nyo na lang kung gaano yung, kung anong gusto nyong ayos ng mga dahon at saka mga bulaklak niya. So yung magiging ganyan na siya kapag naidikit yung mga buds niya na gawa ko kanina. Ayan. At ito na yung finished product natin. May filler na naman tayo for today. Thank you for watching!